Magagalit na naman dito mga kababayan itong mga buang sa Malacanang. Apparently mga kababayan, naninigtik pala sila sa mga video ni VP Sara Duterte. Dahil yung video kahapon mga kababayan nagwala si Claire Castro. Inattack din na naman niya si VP Sara Duterte mga kababayan at ang sabi niya, atat na daw ito sa politika mga kababayan sa 2028. Humahaba pa ang kanyang mga nguso mga kababayan At ngayon mga kababayan, mayroon na namang bagong video si Sara. Abangan naman natin ang pagwawala ni Claire Castro nito mga kababayan. Pero bago yan. Ito yung video mga kababayan. Maikling video lang ito Binalatan ni Claire Castro si VP Sara Duterte mga kababayan. Panoorin niyo po Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Madam na madam grabe. Seryosong pagka-animal. Pinag-ganyan pa ng ulo mga kababayan. As if naman ang buhok mga kababayan, pinang-ganyan daw niya, pinang-shampoo. Tagit, nag-post. Ay, nako. May pa-post pa mga kababayan. Posing muna bago magsalita. Ganyan pa. Busy talaga itong mga buang na ito mga kababayan, Kitang-kita nyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Habang sumasagot na si VP Inday, nangiti daw ng kunti mga kababayan. So what to nangiti si VP Sara? Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Kahit siya natatawa sa kanyang sariling sagot. Para daw pati si VP Sara hindi naniniwala sa kanyang sagot mga kababayan. Ay nako, bakit mo alam na nangingiti siya? Naninigtik ka siguro. Akala ba namin busy kayo sa trabaho? Inaabangan talaga niya mga kababayan ng mga video ni VP Sara. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa Ang mukha ganyan. Nasasabik daw si VP Sara na pag-usapan ng halalan. Samantalang ang Pangulo ay abala. Busy! Punyetics. Hanggang doon lang mga kababayan dahil kabaliwan yung mga sinasabi Narito ang explanation maikling explanation ni Alvin bakit napadiscuss si VP Sara ng politika at napangiti siya. Tinanong siya Diba? Tinanong si VP Inday So, ibig sabihin, nanood ka talaga ng video. Naniniktik siya. Bago pa yan tinanong ng isang member ng press, no? Yan mga kababayan, Planted yung question mga kababayan. Planted na. Alam na niya ang isasagot mga kababayan sa na nangiti na si VP Sara. Let me answer that question categorically. Si VP Inday ay nangiti kasi ang ambience doon sa Duterte Street kung saan ang mga Pilipino na nanggaling pa sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagtitipon-tipon para magpakita ng suporta kay natural iiyak si VP Sara. dating Pangulong Rodrigo Pati paggiti ni Sara, big deal kay Castro. Duterte. Talagang masaya lang kami kasi nakita namin ang Vice President. Kami actually ang excited para sa 2028 na halalan. Ang mga tao ang excited, Claire Castro. Huwag mo sabihin si VP Sara, tinatanong lang siya sumasagot nga lang siya. Hindi naman siya ang nag-open up nun. Chucky Claire. Eto mga kababayan, eto. Bagong video ni VP Inday ngayon. Abangan natin ang violent reaction nito ni Claire Ring. VP Inday Sara Duterte, magandang hapon ma'am. How are you today? I'm okay. Thank you very much for asking. How are you today? I'm fine ma'am, especially looking at the future President of the Republic. Ayan na naman. Alvin, bibigyan mo na naman ng bala si Claire Castro. Nangiti. Sasabihin na naman mga kababayan ni Claire Castro, nangiti siya na sinabihan future president. Tumango pa. Sasabihin na naman yan ni Claire. Magagalit na naman si Claire Castro. Kung wala daw impeachment pa kababayan, future president na siya. Parang walang impeachment VP Inday, the burning question is, how's the former President Rodrigo Roa Duterte? He's okay. Very chatty today. Very Chucky? Si Chucky, Claire Castro? Chappy pala, Chappy. Chop. Mainly about politics.
At least siguro mga 95% of the conversation was about politics. Politician at least mga kababayan gaganahan si si Tatay Digong mag-discuss basta about politics. Basta mga politician mga kababayan ganyan. And then, nagsabi siya na ang mensahe niya ay mahal niya ang Pilipinas, mahal niya kayo. Mahal ka namin Tatay Digong. Ma'am, a little bit of politics lang, ma'am, na question. Pagagalit na naman si What Ate is your Claire. reaction to the statement of individuals, particularly those detractors, ma'am, no, involving all of your families sa impeachment complaint hurled against you? Well, I think it's unfair. Oo Dahil nga. hindi naman sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And Pati ang asawa niya, specifically mga kababayan. tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy. Pwede idamay din natin ang anak ni Trillanes, asawa ni Trillanes, pati mga lahat na kamag-anak ni Trillanes mga kababayan para matikman din niya ang kanyang the taste of his own medicine. What if gagawin yan sa'yo, Trillanes? Siguro mag-iiyak na yan mga kababayan. Being ordinary individuals and private citizens. VP Inday, what is your opinion doon sa mga really brave na congressman natin katulad kay Congressman Leviste at Congressman Miao Barzaga na they are very vocal and unapologetically blunt and Unapologetic ka. direct sa kanilang mga statements, ma'am, about the current government? Well, pareho kami. Pareho tayong lahat ng nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage. Bravery and courage. Kahit na alam nila na Gigipitin sila. babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases, posibleng mga threats Ang kanilang negosyo. or mga iba pang pananakot. Mabuti na lang yung si mga kababayan, no? Yung si Nakiko Barsaga dahil wala pang maibabala sa kanila mga kababayan na hindi pa sila nakatanggap. Yung ibang mga matatanda na mga kongresista na dyan mga kababayan, matagal na, posibleng nakatanggap. So, wala na hawak na sa lieg mga kababayan. VP, a lot of Filipinos are saying that there's a lot of mind conditioning right now Sa being survey. put on different social media. Huwag kayong maniwala dyan sa mga tulfo-tulfo mga kababayan na hindi ako tatakbo, hindi tatakbo. Lalong-lalo na yan si Bendalo Erwin Tulfo mga kababayan. Dahil ganyan din ang sinabi niya. Ha? Pwede natin i-replay yan mga kababayan dati. Hindi daw siya tatakbong senador. Tapos ngayon hindi daw siya tatakbong mga kababayan, presidente. Pati na si Rafi. Mga sinungaling yang mga iyan. Mambubudol yan mga kababayan. Tapos ngayon hinihila na sila. Tabla na doon ni Sarah. Platforms Lord. to confuse the Filipinos about your hard work as a government official, ma'am. What is your message to those? Ang kanilang ngayon mga kababayan kay Sarah, lagi daw nag-a-abroad. Diyos ko Lord. Kung hindi nyo lang kinidnap ang kanyang tatay, hindi yan magpupunta ng Netherlands si BP Sara. Mga ungas talaga tong mga mga grabe kung makatwist. Pinatapon nila ang tatay mga kababayan papuntang Netherlands. Tapos ngayon kung bibisitahin ang tatay, sasabihin nilang naglakwat siya. Who are trying to Lord. paint you black in the Filipinos point of view? Okay, unang-una kasi sa politika, ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run-up to the 2028 presidential elections na Hanggang matapos ka, VP Inday. Hanggang maging presidente ka. For 6 years, hindi yan titigil ang paninira ng mga buang na yan. alam naman natin na lahat na sabi ko nga, presumptive candidate na ako. And ang politika ay madumi talaga yan. Madumi, kagaya ng mukha ni Claire Castro. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan na sa Davao City. Sabi niya, ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear White. So Diyos ko Lord, tapos paano sila magiging white itong si Claire Castro mga kababayan at mga mga bangag kahit anong pinta nila.
Hindi na sila puputi. Mukha siyang Kung puputi lang sila mga kababayan, white powdery substance. O yan. madumi, mukha kang Mm. malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan Mm. yun, una, madumi talaga ang politika. Madumi. Pangalawa, kailangan maging matuto. Kailangan matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media. Particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas. Talaga. At ang number one na mga kababayan, nagtitwist ng mga facts niyan. Yan mismo sa Malacanang. Pinapasahod pa ng taong bayan. sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo. Ay, oo. Tapos ChatGPT na ang ilan mga kababayan, no? AI na ang sumasagot. Mali-mali ang mga mga kababayan, mga info. Yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na Ang OpenAI na mismo ang nagsabi niyan mga kababayan ha, yung Jiger na yan mga kababayan, di ba? Naban na nga sila ng OpenAI, tapos ang nangyari mga kababayan, baka gumawa ng bagong account o gumamit ng ibang tool mga kababayan. Alam nyo na. labas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya, ang magpalabas ng mga information. Wala na kasing aside si bangag mga kababayan, wala na yang kakampi kung walang AI mga kababayan. AI na lang ang kakampi niyan. At saka yung mga bayaran nila na mga kababayan na kakarampot na lang din. Nga yung niyan, objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment, or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanap. Yung AI mga kababayan at bots at troll farm, lalong-lalo na itong diba sabi na nga ni, sino nga ba yun? Tobit Yanko. Mayroong master troll dyan, funded by the government. At ang tinuro niya, si Ponyong, sabi ni Tobit Yanko na naka-opisina mga kababayan sa kay Sandro Marcos mismo. Manipulate. At sino ba ang malapit kay Sandro Marcos mga kababayan? Ang iniisip ng marami, kasama sa nagmamanipulate dyan, yung sinasabing nobyo na akla mga kababayan, daw ni Charis, the dating vlogger mga kababayan na pro Duterte, tapos biglang pagdating ng mga Marcos, biglang bumangag at ngayon hindi na nagpapakita. Yun ang tumutulong daw. Pati mga kababayan, kina Lisa at saka parang na strategist daw yun mga kababayan. Kaya ang sabi ni Sas, nagmimistulang black ops daw yun. Planner. Tingnan nyo ang mga ginawa ng mga hudas mga kababayan. Akala nila Kung information na lumalabas. Ma'am, alam ba ni PRRD ang mga... Hindi ko sinabi, wag ninyong banggitin sa kanya. Hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment. Impeachment? Oo nga baka mga kababayan baka mag-worry na naman. Yan pa naman mga kababayan ang nag-trigger kay Tatay Digong na labanan ang mga bangag dahil ginigipit si Sara mga kababayan baka mag-worry na naman mga kababayan si Tatay. Hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang another impeachment. Impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Bad news. Dagdag alalahanin na naman kay Tatay Digong. Wala din naman yung value sa kanya. Hindi nakakatulong sa kanya mga kababayan sa loob. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81 years old. Dapat Yan dahil mga kababayan, dahil sinabi ni VP Sara na wag niyong sabihin kay Tatay Digong, maghahanap ng paraan mga kababayan ang mga bangag niyan na ipaalam yan kay Tatay Digong Duterte.
Alam niyo, tripping ng mga bangag eh. Grabe kung mga bangag mga kababayan, tripping. Alam lang niya ay Tripping ng mga happy addict. ng Oo. mga bagay. Lalo pati Oo. nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob. No? Wag naman. Oh. Tayo sa loob ng detention. So dapat yung maalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso Oo. ng Gobyernong mga bangag. congressman at iba pang politiko kasama na ang administrasyon. VP, were you able to convince PRRD na magpa-physiotherapy today? Oh, hindi ko na. Hindi. Mainly kasi politics yung napag-usapan. So, hindi namin napag-usapan yung physiotherapy. Pero 95% daw politics. Basta mga kababayan inline sa politics. Enjoy na enjoy yan sila. O hayaan na natin mga kababayan na i-enjoy si Tatay Digong eh. Pero dapat yung politics na hindi toxic. Toxic naman talaga ang politics pero wag yung mga sobrang ginagawa ngayon mga kababayan na evilness talaga. Good politics ang pag-usapan. siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain? At nagbibigay ba sila ng Filipino? Nasasanay na yan si Tatay Digong sa pagkain. Niya, meron daw mga binibigay na almost tastes like Filipino dishes. Almost. Kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee ang culturally appropriate Oo. food. Dahil hindi niya ginusto na papunta He dyan. said na, meron naman na parang lasang Filipino dish. And then sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi sabi niya, nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon. At Sapat na. sabi ko, Mamimiss mo yan eh. ba sila ng munggus sa iyo? And then Munggo? sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggus Nakain. nakain ko na noon. And then he said na Di ba? Munggo lang mga kababayan ang gusto ni Tatay Digong. Hindi kagaya ng mga bangag mga kababayan na kailangan talaga lobster at saka steak. ang hindi ko na lang nakain na munggus ay yung munggus, the hayop, the animal. Munggos! Parang squirrel mga kababayan na yung matapang na gusto makipagpatayan ng ahas, ng kobra. Munggos. Na sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, I don't think kinakain yun. And then Ang hindi na nakain ng munggos ayun. Hindi talaga nakakain yun. he said na pag sa Pilipino, pwede kainin yun. Munggos. Ibang munggos yun. If there's one thing na you're very proud of na trait ni PRRD na nakuha mo, what is it? Tapang, sakit. Ano bang traits? Ano bang traits? Wag na lang ganyan. Personal yan eh. Hindi yan dapat siya ang nagsasabi. Ano ba mga traits ni PRD? Not bending Dalo. to foreign powers, for example, the independence that he has. Dapat naman kasi talaga yon na hindi lang para sa Mabuti si VP Sara mga kababayan hindi siya nagbubuhat ng sarili niyang bangko. Hinayaan niya si Alvin ang sumagot. Well, yung mga ganyan mga kababayan, para na kasing bragging mga kababayan kung ikaw mismo ang sasagot. Yan mga kababayan, ganyan ka humble itong pamilya Duterte. president, hindi lang dapat sa vice president, kahit ordinary Filipinos. It is enshrined in our constitution that we should have an independent foreign policy. O hindi pinapaboran ang kahit sino except ang interest ng Philippines Bansa. and the Filipino people. Just to conclude the conversation, Conclusion na Conclude agad? Umpisa pa lang? Hindi pa di What is the... Sorry, ma'am. Sorry. I mean, nagbiyahe kami na 14 hours. Sorry. 4 hours papunta dito para bisitahin ka. Ma'am. Bakit si Alvin lang ang nagtatanong? Pwede yung iba naman din, bigyan ng chance na magtanong din. VP Inday, is there something that PRRD wanted to share to the supporters na hanggang ngayon, ma'am, hindi talaga natitinag? Oo,
yeah, minention ko yan Oh. kanina, no? Sabi ko, Oh, walang kahapon, iwanan. there must have been Habang more than buhay. 15 or more than 20 na nandito sa Duterte Street Araw-araw. kahapon. And sabi niya, yun yung sabi niya, paabot mo lang sa akin yung message na mahal ko ang Pilipinas, mahal ko kayo. Mahal ko kayong Perhaps, lahat. we can ask questions from the crowd, ma'am. Oh, Ay, thank you naman, Alvin. Oh. Sino may question ka? Go ahead. yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay lang ako, ma'am. Wala naman akong problema. Sabi ko nga kahapon na doon sa question kung kamusta na ako. Ang problema lang, ang siguro para sa akin ewan ko lang sa ibang tao, siguro para sa akin ang pinaka-problema talaga ay yung Bangag, gobyernong bangag. Tapos natatawa tayo mga kababayan, no, sa yung video ni Marcos na paano tayo humantong sa ganito? Bakit naging ganito na daw kalalim ang korupsyon sa bansang itong pangyetang bangag na to? magkakasakit ka na walang gamot Mm. at yung patay ka na. Yun talaga yung Oh, yan talaga. yung patay ka na, ending na yun. Wala na pag-asa. At hindi na nga yan problema. Ang problema dyan mga kababayan, pamilya mo. Pagkakasakit ka na walang gamot, papunta na yun sa ending. Mm. Habang may buhay, may pag-asa. Hala, magagalit na naman yan si Claire Castro. Oh, ano masasabi daw sa pagsadsad sa ekonomiya sa Pilipinas? Ito na po ata yung pinakamataas na inflation sa history ng Pilipinas. Nasa yung time na yung peso ay Oo. zero. So, What do you expect? Totoo yan. Eto, gobyernong bangag. Oh, dahil sa bangag. Walang dapat sisihin. Mami, ang nangyari sa atin, sobrang Double whammy. presyo ng fuel, crudo, sobrang taas nung palitan, exchange, dollar exchange, and sobrang taas nung inflation. Sa akin lang, kung hindi man kaya tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Mm. Kasi ang problema Talaga? kasi kapag yung mga wala din silang Wala. puntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence. Na, posible Ayaw natin talaga. na Oh, mangyari. posible talaga yan. tandaan ko po, nung panahon po ni Father Lee, ang euro po is sa 55%. Pero this time, yung peso po, kawawa na. Kawawa talaga, ma'am. Lalo na pati yung consumption natin ng mga imported goods. Kasi ibig sabihin nun, pagbili natin, mahal na siya. So pagpasok Oh. niya, Lalo siya, na mataas ang sadsad na ang peso mga kababayan. mahal. At marami sa ating mga goods are imported. VP, just to your concluding statement na lang, VP, to address the Filipinos who are very much eager to support you come in the distant future. Yun lang, VP, na parang to fuel us as well, the supporters, na hindi naman talaga kami aatras sa laban. We are with you together in this fight. Oo. Nagpapasalamat ako dahil noong ako ay nag-announce na tatakbo akong Pangulo, marami lahat ng mga supporters galing 2016, 2019, 2022, nandyan pa rin sila lahat. Nandyan pa rin, oo. Naniniwala at nagtitiwala. Hindi nawawala mga kababayan, yun yung lalong dumarami. pagpapasalamat ko. Yung pangalawang pagpapasalamat ko ay yung kanilang suporta sa akin ngayon na humaharap sa impeachment na gawa-gawa ng House of Impeachment na gawa-gawa. Siyempre, Si Charis daw ang nasa likod niyan. nasuportahan ng iba pang mga senators ay merong mga kababayan natin na lumalabas na, nagpipiket na, pinapahayag na nila publicly yung opposition nila sa impeachment. Nagpapasalamat ko sa kanila. Pero base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos.
So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man Wala na ako siya magagawa. ma-impeach. Mayroon pang baste. See you sa 2028. see you tomorrow. Ala ka! Magagalit na naman. Magagalit na naman ito, si Claire Castro. But VP Inday, Natatawa na naman daw. Pati pagtawa mga kababayan, pinalagan. on behalf of the Filipino community, talagang we will be supporting you. We will be calling out our respective congressman to do their job, to represent or to echo the sentiments of the respective constituents. Nandito lang kami para sa iyo, VP, at sa buong Duterte family. May isang question pa. Isa question pa. Sige, question kayo ng question. Tanong ko lang, sino ang mamahala sa Pilipinas? Nasa president kayo. Kasi wala kang balita sa president. Who is About the president ngayon, magagalit na naman ito si Claire. That is the question, ma'am, by everyone. Yan ang question. Sino na mamahala sa bansa? Dahil mukhang wala tayong presidente. Isa tanong ang tao. Tanong ng tao doon mga kababayan ha. Hindi yan galing kay Sarah ha. Papalabas na naman nila na galing kay Sarah. No? Actually, yes. But hindi din natin alam kung bakit nangyari ang mga nangyari na nanalo siya. Pero para sa akin, nagsinungaling talaga siya Liar. Traitor mga kababayan sa BBM. sa kanyang gusto gawin para sa bayan Sabi, continuity daw, di ba? Liar. at sa kanyang mga kapasidad na maging pangulo. Nagsinungaling. the hope of the Filipinos bato? Thank you, ma'am. Thank you sa suporta ninyo. Thank you, VP. Hirapan din kami kasi taga-turon pa kami. Yes, We ma'am. wanted to see you. So hopefully you'll visit us there. Naghihintay sa inyo. Yes, ma'am. Hopefully, I can make time to visit. But right now, ma'am, my travels abroad are mainly scheduled for visits with the PRD. But I hope I can make time next time. Yes, marami. Thank you. Thank you. Isa pa question. Wala na, sir. Wala ng pera ang Pilipinas. Wala na, sir. Uutang na lang. Actually, nakatanggap ang aming opisina ng memo, sir, na bilangin namin ang savings ng opisina namin kasi gusto makita ng DBM kung magkano yung savings ng lahat ng Bawat business, ng araw. wala na. Wala ng pera. Kaya pala mga kababayan, inubos na ninakaw. Uutang na naman daw, no? Thank you, VP. Thank you, VP. Mabuhay ka, VP. Hala. Eto, grabe na naman ito mga kababayan. Backlash na naman ito kay Claire Castrong animal. Sa ano mo na si VP, maganda pa rin. Very stress-free. Sa Pilipino, Uy, isipin nyo na lang mga kababayan ha. Stress na nga tayo ngayon sa nangyayari ngayon kay sa mga Duterte. How much more ito si VP mga kababayan? Talagang matibay ang loob, no? Buttered. sa Filipino sa Filipino resilience and indomitable spirit, ma'am. Nakikita ninyo lahat ng mga overseas Filipinos. Kayo naman lahat, hindi nyo naman gusto na makipagsapalaran sa ibang bayan. Diba? Maghirap sa sobrang lamig na lugar, magtrabaho. And vice versa, VP. Yes. Look, you are our hope. So yun yung, ganun tayong mga Pilipino, ma'am eh. Resilient. Basta we will not break. We Thank will you, not VP. Mabuhay break. ka. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your Ladies comments. and gentlemen, the Palace Below. Press Officer Undersecretary Claire Bakit umulit tayo dito sa kaanimalan? Tingnan nyo. Ang lukaret daw ito, no? Lo! Shut up, Claire Castro. Anong masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.